Okay, pag-usapan natin ang isang bayani na malamang hindi mo pa naririnig. Ang pangalan niya, Teresa Ferrer, pero mas kilala siya bilang ang Silent Spy ng Cavite. Tara, silipin natin ang kanyang kwento. Sige nga, imaginein mo to. Nasa gitna ka ng isang revolusyon. Maingay, magulo, putukan sa paligid. Ang tanong, paano ka sasali sa laban kung wala kang hawak na baril o kahit itak? Well, yan mismo ang tanong na sasagutin ng kwento ng ating bida. So, saan ba nagsimula ang lahat? Doon sa Imus, Cavite. Dito isinilang si Teresa Ferrer sa isang panahon na, alam mo na ramdam na yung hangin ng pagbabago. At dito mismo, sisibol ang isang bayani na, well, hindi mo talaga aakalain? Tingnan natin si Teresa. Sa labas, pag nakita mo siya, isa siyang babaeng napakaganda, matalino at mahinhin. Pero sa loob-loob niya, grabe, nag-aalab yung puso niya para sa kalayaan. Handa niyang isugal ang lahat para lang makamit yun. Ayun na nga, sumiklab na ang revolusyon sa Cavite. At si Teresa, kailangan niyang mamili. Hindi niya pinili yung lantaran na bakbakan. Instead, ang pinili niya ay isang klaseng gera na mas tahimik. Pero kung iisipin mo, baka mas mapanganib pa. Ang laban sa mga anim. So ano nga ba ang isang espiya? Simple lang, siya yung tao na palihim na kumukuha ng impormasyon mula sa kalaban. At yan ang naging paraan niya ng pakikipaglaban. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng impormasyon. At dito tayo sa pinaka-importanting punto. Ang sandata ni Teresa Ferrer, hindi gawa sa bakal. Ang sandata niya ay yung isip niya, yung talino niya at yung galing niyang magbasa ng mga tao sa paligid niya. Yan ang naging armas niya. So, paano niya ginawa ang lahat ng ito? Tingnan natin kung gaano ba talaga kapanganib ang mamuhay ng may dalawang pagkatao para lang sa isang napakalaking layunin, ang kalayaan. Okay, may 3-step process siya at bawat hakbang sobrang delikado. Una, kailangan niyang makuha ang tiwala ng mga opisyal na Espanyol gamit ang kanyang karisma. Pangalawa, pagkampante na sila, dahan-dahan siyang kukuha ng impormasyon tungkol sa mga plano nila. At ang pangatlo, ito na yung pinaka-nakakakaba sa lahat. Paano niya ipaparating yung mga sikretong to sa mga katipunero nang hindi siya nabubuking? Grabe, isipin niyo yung pressure. Sabi nga, isang maling galaw lamang ay maaaring mga hulugan ng kamatayan. Walang take two, walang second chance, isang maling salita lang, isang tingin na kahina-hinala, tapos ang laro. At hindi lang buhay niya ang nakasalalay dito, di ba? Kundi ang kapalaran ng buong himagsikan sa Cavite. Pero eto pa ang mas nakakabilib. Habang espiya siya, aktibong miyembro din pala siya ng Philippine Red Cross sa Imus. So isipin mo yon, sa isang banda, kumukuha siya ng sikreto sa kalaban. Sa kabilang banda, nag-aalaga siya ng mga sugatan, Pilipino man yan o Kastila. Kitang-sita mo yung dalawang mukha ng serbisyo niya. So lahat ng panganib na yan, lahat ng sakripisyo, nagbunga ba? Ano yung naging epekto? Paano nga ba nabago ng talino ng isang babae ang buong takbo ng giyera? Ang ganda ng pagkakasabi dito, di ba? Habang yung mga revolusyonaryo nasa labas at pilit na ginigiba yung pader ng kalaban, si Teresa nakapasok na sa loob. At mula sa loob mismo, sa puso ng kuta ng kaaway, unti-unti niya itong pinapahina gamit lang ang kanyang isip. At ang resulta, sobrang laki, hindi biro. Yung mga impormasyong naibigay niya, yang ang naging susi sa maraming tagumpay ng katipunan sa Cavite. Dahil alam nila ang galaw ng kalaban, nakapagplano sila ng maayos. Maraming buhay ang nailigtas at maraming laban ang napanalo dahil sa kanya. Sa huli, ano ang pamana na iniwan ni Teresa Ferrer? At ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang tahimik na bayani? Tinawag siyang tahimik kasi yung pinakamalaki niyang ambag nangyari sa likod ng mga eksena. Hindi siya kasing ingay ng mga general sa battlefield. Pero yung mga bulong niya ng impormasyon, kasing lakas yan ng putok ng kanyon. Ang kabayanihan niya ay hindi pang spotlight, pero ang epekto, napakalalim. So ano ang mga aral na pwede nating pulutin sa kwento niya? Una, na ang talino ay isang malakas na sandata. Pangalawa, na ang pagmamahal sa bayan ay may iba't ibang anyo. Pangatlo, na bawat sakripisyo, tahimik man o hindi, ay mahalaga. At siguro, ang pinakamahalaga sa lahat, ang tunay na tapang, hindi lang sa larangan ng digmaan yan matatagpuan.
At dito natin iiwan ang ating kwento. Sa pag-aaral natin kay Teresa Ferrer, may maiiwan tayong tanong. Sino-sino pa kayang mga tahimik na bayani ang nakatago lang sa mga pahina ng ating kasaysayan na naghihintay lang na may makatuklas sa kanila? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.